Yan. Magandang gabi. Yan, magandang gabi sa inyo lahat, mga kamag. At syempre sa ating mga ka-BTP, Bataan Transparency Page, muli isang magandang sa magandang gabi sa inyo lahat. At welcome sa panibago nating video reaction. Medyo lutang pa ako. Ito na nga guys, no. Merong isang abogado na nag-file ng disqualification case dito sa mga Tulfo, no. 5 Tulfo ito. Hindi kasama dito si Rapi Tulfo. 5 Tulfo, asawa, anak, kapatid ni Rapi Tulfo, no po. And dito, ito po yung final niya na case, no. Ang nag-file po ay si Virgilio Garcia. Ano po? Ngayon, ang grounds po niya rito is political dynasty. So, ito nga po, ito, no. So, tingnan muna natin kung sino yung mga sino yung mga sangkot dito. Ayan. Si Erwin Tulfo na sa kanyang passport, US passport, ang pangalan niya ay si Erich, no? Erich Sylvester. Ayan. Erich Sylvester Tulfo. Tapos, Erwin Tulfo, Congressman Jocelyn Pua, Tulfo, Congressman Ralph Wendell Tulfo, Wanda Tulfo, kapatid po si Wanda. Kapatid ni Rapi Tulfo. Teo, and Ben Tishiba Tulfo, si Ben Tulfo. Kilala niyo naman siguro yan. Pero po itong mga ito, kandidato po sa Quezon City. Ito po si Ralph Tulfo sa District 2. Si Jocelyn Pua yata ay sa District 1. Ito naman si Erwin Tulfo ay senatorial candidate. Ewan ko si Wanda Tulfo, saan to kandidato eh. Etong si Ben Tulfo ay senatorial candidate din. Ano po? So, ayun na nga, no. Ayon dito sa statement na to, no. Complete affidavit. Tama ba? Complete affidavit din ba tawag dito? Dito sa number 9, the 1987 Constitution prohibits this anomalous monopolistic concentration of political power in one family. Such that Article 2, Section 26 provides that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Hindi tayo abogado, ano po, pero sabi nga dito, prohibited. Pero, matibay ba to? Matibay ba tong batas na to? Ano? Pero at least meron, 1987 Constitution. Diba? It is a new provision in the Constitution that is envisioned to bring about reforms in a worsening political situation. Tama naman, diba? Where the prohibition against political dynasty is a means to an end, to guarantee equal access to opportunities and public service. The instant petition does not seek to unseat incumbent Representative Erwin Tulfo, Jocelyn Pua, Tulfo, and Ralph Wendell Tulfo, but to prevent respondents from seeking public office in the national and local. Ito na nga, pinapadisqualify. Hindi sila pinapababa sa kasalukuyang posisyon nila, kundi doon sa pinail nilang candidacy ngayong Mayo, po, para sa Mayo 12. Ngayon, nag-research din po ako. Sabi dito kasi, sabi dito, mayroong batas nga na political dynasty sa Pilipinas. Ito ay nakasaad sa Artikulo 2, Artikulo 11 ba yan? Section 26 ng Constitution 1987. Ang provision na ito ay nagsasabing ang Estado ay magagarantiya ng pantay na pag-access sa mga oportunidad para sa mga publikong serbisyo at pagbabawal ang mga political dynasty gaya ng maaring tukuyin ng batas. Ayan. Kaso, wala pang batas na nagpapaliwanag kung ano ang political dynasty. So, yun ang problema.
No? Pero anyway, malalaman naman natin 'yan kung ito ay papaboran ng COMELEC itong petition na 'to. Sana, no? Kasi kung mapapaboran 'to ng COMELEC, patay na. Yari na mga Garcia. Kasi dito sa atin 5 din eh. 'Di ba? Abet Garcia, Joet Garcia, Chris Garcia, si sino nga isa, si yung congresswoman sa District 3 dito sa atin. Nakalimutan ko yung pangalan. Tapos yung pinsan nila na tumatakbong mayor sa Balanga. 'Di ba? So kung ito, sana kung ito ay paboran ng COMELEC, maganda. 'Di ba? Maganda 'to. Kaya lang papaboran ba? Alam niyo naman, balita ko lang din balita ko ang COMELEC ewan. Di natin alam kung totoo na may pera-pera din daw diyan sa COMELEC. Sana wala. Ngayon, kilalanin natin sino ba itong Sino ba itong si Virgilio Garcia? Ano po? Baka kamag-anak din to ng mga Garcia. O kamag-anak din ni George Garcia. So mabigat tong mabigat tong itong petition na to, no. Medyo talagang mapapaisip dito ang COMELEC kung paano nila didesisyonan to. Ano? So ito nga, ayan si Virgilio Garcia. Siya ay isang lawyer and broadcaster. Naku, lawyer and broadcaster pala ito. Nag-file siya ng COC for Quezon City 2nd District. Kalaban niya si Ralph Tulfo. No, kalaban niya si Ralph Tulfo. Pero tama naman din na nag-file siya kasi para makapag-file siya ng petition. No? At sa pag-file niya ng petition, idinamay niya na yung 4. No po? Kasi alam ko nga dyan, hindi po pwede mag-file kung walang kalaban itong si Ralph Tulfo. Parang ang balita ko nga is walang kalaban sana itong si Ralph Tulfo kung hindi nag-file itong si Virgilio. So ayan po siya, no. Tumatakbong congressman ng 2nd District. So ngayon panoorin po natin tong balita, no. Interview with George Garcia, no, ang commissioner ng COMELEC. So ito na nga, panoorin natin. Understand may disqualification case against them, nagulat lang kami na ang grounds ay political dynasty. Hindi sabi namin ni Doris, hindi ang daming dapat tamaan nun, hindi lang yung mga Tulfo, kung dynasty nga yung grounds. Tamaan yung mga Garcia. Diba? Maraming mga probinsya, meron papakita ko mamaya sa inyo. Mayorya ang tatamaan. Ako kahapon po nakita ko rin yung mismong petition, nabasa ko po yung kabuuan ng petition. Talaga pong nakafocus doon sa issue ng political dynasty. Merong isang paragraph lang na minention tungkol sa ibang ground, katulad ng issue ng citizenship, pero halos isang sentence lang po yung nandun tungkol sa bagay na yon. So again, it's really more on political dynasty, yung po yung inaakusa at yung po yung pinakasentro ng petition na na-file po laban sa kanila. So anong epekto noon sa kanilang kandidatura kung meron man? Sa kasalukuyan po, lahat na may mga yung humaharap sa mga kasong diskwalifikasyon, lahat sila ay makakatakbo, lahat sila ay naandyan ang pangalan sa listahan, sa balota, at hanggat walang pinal na desisyon ang COMELEC o kaya naman desisyon na executory, lahat ng boto ay valid para po sa kanila. So again, hanggang sa kasalukuyan, hindi porket may na-file na petisyon ay wala na po yung kanilang kandidatura. Sila po ay kandidato pa rin hanggang sa magkaroon ng final na desisyon. Pero assuming na magkaroon kayo ng desisyon, tuloy pa rin sila actually kung lumabas bago yung actual na eleksyon dahil hindi naman final ang desisyon, hindi ho ba? Yes po, Sir Alvin. Sa amin po, meron po tayo sa division. Ngayong araw na ito, iraraffle po natin sa kung anong division mapupunta siya. At pagkatapos po ay didesisyonan ito ng division. Kung ano man po ang maging desisyon ng division ay subject yan sa motion for reconsideration. At yung MR naman po, Sir Alvin, Ma'am Doris, ay en banc. Kung sakasakali, yan po ay pwedeng i-apila sa Korte Suprema. Ang desisyon po ng COMELEC en banc ay magiging executory 5 araw pagkatapos itong madesisyonan unless may makuha na TRO yung matatalo dito sa kaso. Opo. Chairman, wala po ba? Grabe dahil pagdadaanan, pag na-disqualify na ng COMELEC, dadaan pa sa en banc. Pagka na-disqualify din sa en banc, may Korte Suprema, hihingi ng TRO. Grabe, batas natin. Kaya ewan.
ba kayo nakikita na medyo saliwa sa batas na yan? Kasi ano pa ang saysay na ikaw ay magpa-file ng disqualification kung ang mangyayari lang naman ay hintayan tayo ng hintayan. Minsan nga, Yan. nakaupo na, nagserbisyo na, natapos na yung termino, Saka pa lang saka pala magdidesisyon. Tama. O, di ba ganyan nangyari kay Mayor kay Mayor Santos ng Orion. Tapos ay pang paupuin. Ilang buwan na lang. Yun po yung kadahilan ng Pakinggan natin sagot ni Garcia. Doris Sir Alvin kung bakit, di ba po, nung ang aking commitment, wala halimbawang mga petisyon na nakapending sa COMELEC, lalo na sa issue ng nuisance. Ni-resolve po namin lahat yan. Zero po kami dyan. Kung kaya merong ilan na nakakuha ng TRO mula po sa Korte Suprema. At ang commitment din natin, yung mga pending pa sa amin, kung may natitira man, lahat ng yan ay didesisyonan din natin bago man lang mag-eleksyon. Upang hindi yung nangyayari katulad before, na tapos na eleksyon, mag-eleksyon na naman ng panibago, ay nandiyan pa yung mga kaso na minsan nga, 2 eleksyon na ang nakalilipas, 3 elections, ay hindi pa rin nare-resolve. So ngayon po ang aming pong disposal rate sa COMELEC ay almost 84%. So medyo mataas, pinakamataas po yun. And therefore, ang commitment natin, kung ngayon lang na-file, hopefully po madesisyonan din natin yan bago mag-eleksyon. Pero ano ang Sana nga. Diba? Para madesisyonan din yung petition against sa Garcia dito na Vice Governor. masasabi mo doon sa invocation of the political dynasty to disqualify a candidate? Hindi ba sinasabi nga natin dati wala namang kasi enabling law, kaya sa katerba pa rin yung mga dynasty, miyembro ng Correct. dynasty, ano po? Oo. Paano, anong masasabi mo doon sa ginamit na ground? Maaari nag-agree po ako dyan sa inyong binanggit, Sir Alvin, hindi lang ako makakapagbigay ng eksaktong punto sapagkat syempre kasama ko sa magdidesisyon. So, Ayaw ko naman ma-inhibit ako dyan sa bagay. Napaka-importante. So yun, so parang mahina nga itong petition na to. Ano po? Mukhang mahina nga itong petition. Issue po yan. Yung issue ng talaga bang pinagbabawal ang political dynasty ng ating saligang batas, at number 2, talaga bang may batas ba o walang batas patungkol sa political dynasty. Siguro nga po, yung iba kaya nagpa-file ng ganyan ay gustong masubukan yung mismong probisyon ng ating konstitusyon sa bagay na yan, at kung sakasakali ay magkakaroon ng jurisprudence tungkol sa bagay na yan, o kaya naman para kalampagin din halimbawa ang ating kongreso kung sakali mang may batas o walang batas tungkol sa bagay na yan. Naku, malabo kongreso gumawa niyan. Diyan lahat ng political dynasty. Di ba? Malabo yan. Malabo yung sinasabi ni Garcia na yan. So, tingnan naman natin itong isang problema ng taga Negros. Negros naman to sa Negros. Tingnan din natin. Ito ba yan? Ito. Yan. So, ito rin ang problema sa Negros, no? Sabi dito, Negros Oriental. Yan. Ito yung problema rito sa Negros Oriental. No? And, ayan, what we are witnessing is not governance, but a blatant consolidation of power by a single family. Tama naman, di ba? Hindi na ito, tama to. Negros Oriental stands at a crossroads. What we are witnessing is not governance. Yeah, hindi na governance ito. Pinapalakas na lang yung, kinoconsolidate, yung parang isang puwersa, kinoconsolidate nila ang power ng isang pamilya. Parang ayaw nila, parang ito yung parang nangyayari dito, royal family. No? Pamilya lang ang pwedeng mamuno. Hindi na po pwedeng mamuno yung iba. The Sagarbarias, tama ba? The past months have revealed a disturbing pattern of political maneuvering that disregards transparency, due diligence, and check and balance essential to democracy. Wala na check and balance talaga. Sila na lang ang nagkakaalaman. Diba? O kita nyo to, ang problema dito sa Negros kasi ito, 5.8 billion loan approved in minutes. Ang tindi, diba? The 5.8 billion loan approved in minutes. No question asked. Kasi nga dynasty. So wala na tayong alam kung paano ginagamit ng mga politikong ito yung pera natin. In an alarming display of unchecked authorities, Chaco, Sagarbaria, the appointed governor saw a 5.8 billion loan approved in just 20 minutes by a rubber-stamped provincial board under his control. There was no serious deliberation, no detailed discussion and repayment terms, no transparency. My goodness, grabe. Grabe pala ito, no? Maganda pala ito i-content ng isang content lang. Natin. Basahin ko lang, ito yung mga epekto, no? Ito yung mga epekto pagka political dynasty. Ito, this isn't governance. It's an imperial rule in the making. Tama. If the people of Negros Oriental do not act, kung hindi sila magkakaisa sa Negros Oriental,
Mananakawan sila ng mananakawan at lalo silang maghihirap. No? Which is nangyayari dito sa Bataon yan. We will wake up in a province where public funds are decided by one family. Isang pamilya na desisyon. Opposition is crushed and silenced. Legislation is passed in minutes if it serves their interest. Budget for essential services and deliberately delayed for political gain. Elections are manipulated to serve their dynasty. My goodness. Ganyan na nangyayari. Eksaktong-eksakto itong mga sinabi dito sa nangyayari dito sa Bataan. Kaya kung hindi tayo magkakaisa dito sa Bataan, tayo lahat. Maubos yung pera natin. Na wala tayong pakinabang. Ano po? Pinapakita lang tayo yung mga establishment na tinatayo nila. Yung ba kailangan natin? Hindi yung kailangan natin. Kabuhayan ang kailangan ng mga tao. Para walang magugutom. Di ba? So yun lang naman guys, no? Iko-content ko to ng isang content lang. No? Muli isang magandang gabi sa inyo lahat at siyempre huwag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.